Mainit na mainit, simulan natin agad ang balitaan. Ilang bagong testigo ng salta na kaugnay nga dyan sa gulong kinasasagutan ng kolumnistang si Mon Tulfo at mag-asawang Raymart at Claudine Barreto. Tulad ni Mon, personal daw nilang nakita kung paano tinalakan ni Claudine ang ground crew ng Cebu Pacific dahil sa kanyang bagahe. Panay daw ang sigaw at mura ni Claudine at sa sobrang hiya, napayuko na lang daw ang mga binulyawan nitong ground crew. Ayon naman sa testigong si Miss Rose, si Raymart daw ang unang nanakit pero nasalag ito ni Mon. May mga litrato rin daw na nakuha ni Rose o si Rose para patunayan ito. Tapos ang una kong nakita, susuntok yung naka-gray dun sa naka-pink, pero hindi nga tinamaan, nasa lag ng naka-pink. Nakita talaga naman pinagtulungan, kahit sino naman ang nakakita dun sa airport, talagang pinagtulungan naman siya talaga. Pinanindigan naman ng mamamahayag na si Mon Tulfo na hindi siya ang pasimuno ng gulo sa NAIA. Ito ang reaksyon ng kolumnista sa nilahad ng testigong si Ana. Kwento kasi nitong si Ana, nanipa at nanulak si Tulfo kaya nagkaroon ng tensyon. Pero giit ni Tulfo, hindi siya nananakit ng babae. Sakaling nasaktan man daw si Claudine, self-defense lamang yon sa aktong pagkuyog sa kanya. Nasipa ko si Claudine nung ako'y nakalugbok na at nasakal na ako. Ginamit kong yung panangga yung aking paa, instinctively. Tulad ni Mon Tulfo, sinabi rin ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na sila ang agrabyado. Ayon sa abogado ng mag-asawa, tatapatan nila ng kasong physical injury si Mon Tulfo. Bukod dyan, sasampahan din daw nila ng kasong child abuse ang kolumnista dahil sa tromang naidulot ng pangyayari sa anak nila. Maging si Claudine nakakaranas na rin daw ng trauma kaya humingi na siya ng tulong sa Gabriela. Samantala, damay din sa demanda ang mga kapatid ni Mon, nakakasuhan naman ng grave threat. At ito nga, meron tayo nakikitang litrato dito sa Facebook account ni Fiona Nicolas. Dahil ang sinasabi nga ay nasipa itong si Claudine. At nagpakita pa nga daw siya ng parang marka. Parang may putik na parang mukhang may bakas ng sapatos. No? So parang ang itsura ay natadyakan nga. No? So sinabi nga ni Mon na maaaring natadyakan nga niya doon habang kinukuyog na nga siya. Kita nga natin na sinasakal siya dito. At kita naman natin yung mismong binti. Yung pinakita niya na hita, na kaliwang bahagi ng yung kaliwang hita niya, wala dito, walang marka. At saka kita naman natin na yung sahig ng NAIA ay napakaputi. Wala namang putik dyan. So saan ang galing ang putik? Ang hinala ng mga tao ay maaring naglagay na lang ng makeup. Sabi ng iba dyan, mga nagko-comment eh. Kasi kung isipin mo, ang NAIA, di ba, kapag naglalakad ka dyan, siyempre magmamarka naman kung madumi ang sapatos mo. Oo, at saka kung galing si Mon, na natin, kung galing si Mon sa baboyan. Galing sa beach or kung saan man. Sa beach, buhangin yun Hindi nga, kaya nga, kung basa man yun, dapat kung mula aeroplano, bumiyahe ka ng 1 oras. Napagpag mo na yun. Natuyo na yun, naglakad ka na. Parang imposible naman ng ganong kabasa. Sa foot and mouth disease na rag, di ba? So parang saan ang galing yung putik? Yun nga. Ano na lahat? Alam mo naman siyempre pagdating sa mga itong mga bagay, you try to take whatever resources you have to your advantage. No? At yun nga, sa puntong ito ay narinig nga, si Mon mismo nagsabi na nasipa niya o natadyakan niya in self-defense. No? Habang kita naman natin, sinasakal at kinukuyog siya ng napakaraming mga tao. No? And since hawak-hawak siya ng ganyan, ang natitira na lang extremities niya ay yung paa niya. Diba? So yun ang pansalag niya. Ngayon, ang hindi ko naman maintindihan, since napakarami mga lalaki, why Claudine would not take her kids away na lang? Kasi ang uunahin mo ay poprotektahan mo yung mga anak mo. Diba? Don't let them see this. Rather than makita na sa video na siya pa mismo yung sumusugod, gusto niya pakita yung katapangan niya or talaga, what. kasi diba? parang ang bilis nung naging pangyayari, tapos talagang nauna yung mga init ng damdamin, yung bugso ng damdamin, kaya talagang nangyari ang lahat ng ito na nakakalungkot, na ganito nakabigat, ganito nakalala, ganito nakalaki, di ba? Na ang dami nang naapekto. Well, maganda yung mensahe nga ni Mon, no? Sa Giorno kagabi. No? Sabi nga niya na ang pinaka nakukuha natin, ang take home natin na lesson dito ay
siguro nangyari ito para maipakita ang kakulangan ng NAIA. airport doon sa kanilang seguridad at doon nga sa kanilang mga facilities na dapat in place. Na ito yung binabayaran ng taong bayan Taxpayers money yan. So dapat yung CCTV nandiyan para makita ko kung may mangyayari. Buti nga ito, bugbugan lang. Paano kung biglang may malaking aksidente o pagsabog o may namatay? Hindi natin malalaman kung ano police nangyari. authorities. Oo. Diba? Siguro Ito sa yung parehong performance panig, nila. kailangan mabot sila dun sa punto ng may realization dapat na bakit nangyari ito kay Claudine, Right. bakit nangyari kay Raymart, bakit nangyari kay Mon. Oo. Meron talagang tinuturo yung pagkakataon. Eto, ah. Siguro maraming On the part of Cebu Pacific naman, kailangan ito yung magsilbing huling leksyon nyo na. Diba? Because Nakakailang beses na kayo. nakaka-bingo na kayo Bingo na nakakadagdag init Mabibilang, ulo. mabibilang na natin di ba? Kung ilan bang mga Insidente kaso, na, mga oo. insidente na. At iba-iba, varied. May mga differently abled, di ba, na gumagapang palabas ng eroplano. May mga kaso ng, siyempre, yung mga mega delayed na flights. Ito mga na offload ng mga bagahe. Na sinasabi nga, kung na-inform lang daw ng maaga or beforehand, sina Claudine at Raymart na, yun nga, Nakuha sana nila yung oo, gamot. or nasabihan sila na hindi nasama yung bagahe nila doon, itanggap na nila, hindi na sila para mag-init ng ulo. Pero ang sabi nga, hindi na nga daw nakuhang tignan pa kung kanino yung mga bag kasi Bagay, para oo. hindi nga daw ma-delay yung flight. Correct. Ngayon, siyempre kaibigan natin si Raymart at si Claudine Oo. sa industriya natin, no? At siyempre si kapatid Mon, no? Siguro yung isa rin ay kapag tayo ay mga personality o yung mga kilalang mga tao sa telebisyon o sa pelikula, sa radyo, ay ano yun kumbaga ay titingla kayo ng tao. So, at all times dapat, yung decorum mo ay dapat mas conscious ka. 'Di ba? Kasi nga yung pagtatalak sa kahit sino man, tao pa rin yan Yes. 'Di ba? Kahit sino, kung nagkakamali man sila. At saka yung ground crew, wala naman siyang Walang ano may dyan sasagot din Wala siyang talaga. sasagot Oo, dyan Hindi rin naman niya alam ang kaganapan. Mm-mm. Ay, Ay. ay, ay. So, dito na lang